Kumusta kayong lahat? Tara na't samahan niyo ako sa pagbisita sa National Museum dito sa Cebu. Isang lugar na puno ng kasaysayan at kamangamangang mga bagay. Ngayon, ating tuklasin ang National Museum of the Philippines dito sa Cebu at alamin ang mga kwento sa likod ng mga gamit at eksena rito. Handa na ba kayo mamangha? Sasamahan ko kayo sa paglilibot na puno ng nakakamangha at kakaibang bagay. Tara na! Ngayon, papasok na tayo. Tignan niyo ang maganda at kasaysayang arkitektura sa gusaling ito. Ang mga detalye ay talagang kahanga-hanga. Ang exhibit ay naglalayong ipalaganap ang kaalaman sa geology at ang kaugnayan nito sa mga natural na yaman ng mga lokal na komunidad. Tumutulong ang museo na mapanatili at maipakita ang mga likas na yaman ng rehiyon. Litrato ay nagpapakita ng mga rudist, isang grupo ng mga marine invertebrates na nabubuhay sa ilalim ng dagat. Ang mga rudist na ito ay umiral sa Cretaceous period, humigit kumulang 100 milyong taon na ang nakaraan. Natagpuan ang mga ito sa Pulang Bato, isang bahagi ng Cebu City. Ang litong ito ay isang fossil na kinabibilangan ng mga mollusk. Ito ay nakuha mula sa Butuano River, Barangay Puzangaran, Cebu City. Ang mga herbarium specimen ay nagbibigay ng talaan ng biodiversity sa isang rehiyon. Nakakatulong ito sa pag-aral kung paano nagbago ang mga ecosystem sa paglipas ng panahon. Ang mga ito ay nagsisilbing batayan para sa pananaliksik sa gamot, pagkain at iba pang mga gamit. Ang whale shark o butanding sa Tagalog ay ang pinakamalaking uri ng isda sa mundo. Ang whale shark ay maaaring umabot ng haba na hanggang 12 hanggang 18 talampakan at may naitalang whale shark na umabot ng 20 talampakan ang haba. Kilala sa kanyang mapayapang kalikasan at hindi ito mapanganib sa tao. Ang mga litratong ito ay naglalaman ng mga antigong banga at palayok na ginagamit noong mga nakaraang siglo. Kadalasan, ang mga ito ay gawa sa luwad at may iba't ibang disenyo at anyo. Ang mga bagay na nasa larawan ay mga peraso ng porcelain o ceramic na nakadisplay sa isang museo. Ang porcelain ay isang uri ng ceramic na gawa sa mga purong materyales na tulad ng kaolin, feldspar at quartz. Kilala ito sa pagiging mas matibay at mas maganda kumpara sa ibang uri ng ceramic. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang modelo ng tradisyonal na barko. Malamang mula sa panahon ng mga eksplorasyon sa dagat noong ika-16 hanggang ika-18 siglo. Ang mga ganitong uri ng barko ay may mahalagang papel sa mga paglalayag at kalakalan, kabilang ang mga misyon ng pagtuklas at kolonisasyon. Ang litratong ito ay naglalaman ng mga antigong banga na karaniwang ginagamit ng mga sinaunang tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga banga ay maaaring gawa sa ceramic at may iba't ibang disenyo na nagpapahiwatig ng kasaysayan at kultura ng mga tao sa panahon na iyon. Ito ay nagpapakita ng astronomical ring, isang makasaysayang instrumento na gawa ng tanso na natagpuan sa labi ng barkong San Diego noong ika-16 na siglo. At sa parting ito, ating matutunghayan ang iba't ibang disenyong pandagat na nagre-representa sa mga probinsya ng Cebu, na ang pangunahing hanapbuhay ay ang pangingisda. Ito ay nagbigay importansya sa ating lugar dahil ito ay isa sa likas na hanapbuhay ng ating bansa. Ang larawan ay nagpapakita ng isang koleksyon ng mga sinaunang kagamitan sa pangingisda na nakadisplay sa isang museo o exhibit. Makikita ang iba't ibang uri ng mga kagamitan mula sa simpleng lambat at pang-akit hanggang sa mas sopistikadong mga sibat at iba pang kasangkapan. Ang mga ito ay maaaring nagmula sa iba't ibang panahon at kultura na nagbibigay ng sulyap sa kasaysayan ng pangingisda at ang pang-unlad ng mga teknolohiya nito. Dito naman, ating madadaanan ang kanilang souvenir area kung saan maaari tayong bumili ng kanilang napakagandang palamuti na pwede nating iuwi o kaya magandang pasalubong.
Ang larawan ay nagpapakita ng isang information plate para sa isang likhang sining ni Claude Tayab. Inilalarawan nito ang titulo ng obra Santo Niño Suite Series. Ang taon ng paggawa ay 2018. Ginawa ang modelong ito batay sa mapa ng lungsod ng Cebu na ginawa ni Don Domingo de Escondrillas noong 1873. At sa oras na ito, kami ay patapos na sa aming paglilibot sa museo. Pagod man ang paa, puno naman ng saya ang aming mga puso. Ang daming nakita at natutunan. Talagang sulit ang pagpunta. Maraming salamat sa Museo Subo sa pagbahagi ng kayamanan hanggang sa uli. Sana'y nagbigay ito ng inspirasyon at bagong kaalaman sa inyo.